Nagbukas ang pelikula nang ang isang barkong puno ng mga mandaragat ay nagtatangkang maghagis ng mga salapang sa pinaniniwalaan nilang sirena. Bumaba si Prince Eric, Jonah Howard King, para pigilan sila dahil dolphin lang ang sinusubukan nilang saktan. Iginiit ng mga mandaragat na mapanganib ang mga sirena at iba pang nilalang sa dagat. Tinitingnan ng mayordomo ni Eric na si Grimsby, Art Malik, ang batang lalaki sa kahilingan ng kanyang ina, si Reyna Selina, Noma Domisweni, sa kabila ng pagiging mahilig sa pakikipagsapalaran ni Eric. Natapos din ng mga mandaragat ang isa sa kanilang mga teleskoyo sa dagat. Malalim sa ilalim ng karagatan ay ang kaharian ng mga merpeople na pinamumunuan ni Haring Triton, Javier Bardem. Tinipon niya ang kanyang mga anak na babae sina Perla, Lorena Andrea, Indira, Simone Ashley, Mala, Carolina Conchet, Tamika, Shena King, Karina, Kasia Moamor, at Caspia, Natalie Sorrell, habang naghahanda sila para sa Coral Moon. Gayunpaman, nawawala ang bunsong anak na babae ni Triton, si Ariel, Halle Bailey. Ipinadala ni Triton ang kanyang crab majordomo na si Sebastian, David Diggs, upang hanapin siya. Kasama ni Ariel ang kanyang matalik na kaibigan na si Flounder, Jacob Tremblay, habang hinahanap niya ang teleskoyo ng mga mandaragat na itinatago niya sa kanyang mga natuklasan sa mundo ng mga tao. Lumangoy ang dalawa sa lumubog na barko at nakahanap ng tinidor, ngunit agad silang hinabol ng peteng. Inilayo ni Ariel ang peteng mula sa Flounder sa pamamagitan ng panlilinlang sa peteng upang makita ang kanyang refleksyon sa salamin at pagkatapos ay makaalis dito, na nagpapahintulot kay Ariel at Flounder na makatakas. Si Ariel at Flounder ay natagpuan ni Scuttle o Kofina, isang diving bird na may alam o nagpapanggap na alam tungkol sa mundo ng mga tao. Sinabi niya kay Ariel na ang kanyang tinidor ay dinglehopper na ginagamit sa pag-istilo ng buhok. Dumating si Sebastian at ipinaalam kay Ariel na na-miss niya ang pulong ng Coral Moon na pinilit siyang lumangoy pabalik sa kanyang ama. Sa kanilang pag-alis, dalawang igat sina Flotsam at Jetsam ay nag-espya kay Ariel na ipinadala ng kanilang Panginoon, si Ursula ang mangkukulam sa dagat, Melissa McCarthy. Siya ay kapatid na babae ni Triton na nagalit sa kanya sa pagkuha ng kontrol sa karagatan habang siya ay naiwan sa isang hukay ng kapahamakan. Lihim siyang umaasa na gagamitin si Ariel bilang pawn sa pagpapabagsak sa kapatid. Nang mahanap ni Ariel si Triton, pinagalitan niya ito at pinaalalahanan din siyang huwag lumapit sa ibabaw dahil ang mga tao ang may pananagutan sa pagkamatay ng kanyang ina. Pumunta si Ariel kasama si Flounder sa kanyang kuweba kung saan itinatago niya ang lahat ng kanyang mga artifact ng tao na nagpapahayag ng kanyang pagnanais na makita ang mundo sa itaas, bahagi ng iyong mundo. Sinundan siya ni Sebastian, ngunit nakita ni Ariel ang mga paputok sa itaas at sinusundan niya ang mga ilaw. Idinaraos ang isang selebrasyon para sa ika-21 kaarawan ni Eric, Fathoms Below, at ipinaalala ni Grimsby kay Eric ang mga responsibilidad na dapat niyang gampanan bago siya maging hari. Si Ariel ay nakita ng aso ni Eric na si Max, ngunit nami-miss siya ni Eric. Ilang sandali pa, isang kakilakilabot na bagyo ang tumama, patungo sa barko. Ang mga tripulante, at si Max, ay sumakay sa kanilang mga lifeboat habang ang barko ay nasusunog at bumagsak sa mga bato, ngunit si Eric ay natambas sa tubig. Lumangoy si Ariel para iligtas siya. Dinala ni Ariel si Eric sa dalampasigan at nagawang i-resuscitate siya. Habang siya ay halos hindi namamalayan, nasulyapan niya si Ariel at narinig ang boses nito, bahagi ng iyong muling mundo, bago dumating si Grimsby at ang iba pang mga lalaki upang hanapin siya at ibalik siya sa kaharian. Si Ursula ay patuloy na nag-espya kay Ariel at napagtanto na mayroon siya kung ano ang kailangan niya upang i-reel si Ariel para sa kanyang pakana. Nang bumalik si Ariel sa ilalim ng tubig, hinanap siya ni Sebastian at sinubukan siyang kumbinsihin na ang buhay sa ibabaw ay sobra-sobra na at lahat ay mas mahusay kung nasaan sila, under the sea. Habang naglalaan si Ariel ng ilang sandali upang tamasahin ang mundong kanyang ginagalawan, bumalik siya sa kanyang kuweba kung saan siya huminto upang humanga sa estatwa ni Eric na nahulog sa ilalim ng tubig, na iniingatan niya ngayon para sa kanyang sarili. Sa pagbabalik ni Eric, sinubukan niyang hanapin ang misteryosong babae na nagligtas sa kanya. Iniisip ni Selina na hindi siya magaling, ngunit iginiit ni Eric na binago ng babaeng ito ang kanyang buhay. Tumakbo siya palabas at sumakay sa isang bangka habang sinusubukan niyang hanapin siya mismo, wild uncharted waters. Nililinis ni Ariel at ang kanyang mga kapatid na babae ang mga guho ng lumubog na barko na dumating sa kanilang caravan. Galit pa rin si Ariel kay Triton dahil sa kanyang pagtanggi sa mundo ng mga tao, ngunit alam niyang may iba pang nangyayari. Ibinuhos ni Sebastian ang beans kay Triton na si Ariel ay in love kay Eric pagkatapos umakyat sa ibabaw. Nahanap ni Triton si Ariel sa kanyang kuweba at pinarusahan siya dahil sa pagsuway sa kanya.
Bagamat sinubukan ni Ariel na magtaltala na hindi lahat ng tao ay masama, ginagamit ni Triton ang kanyang trident upang sirain ang lahat ng mga bagay ni Ariel, na iniwan siyang umiyak sa kalungkutan. Ginagamit ni Ursula sina Flotsam at Jetsam para makipag-ugnayan kay Ariel at akitin siya sa kanyang lungga, habang sumusunod sina Flounder at Sebastian. Nakahanap si Ariel ng isang madilim na hukay para sa mga kalansay ng mga merpeople bago nakilala ang kanyang no-alay na tiyahin. Ginampanan ni Ursula ang pagnanais ni Ariel na makasama ang mga tao at ang kanyang interes kay Eric, habang ipinapahayag din ang kanyang mga kasanayan sa mahika na ginamit niya upang tumulong, ibig sabihin, nanlilinlang, sa iba, mga kawawang-kawawang kaluluwa. Pinulot ni Ariel ang isa sa kanyang kaliskis bilang bahagi ng deal, habang ibinibigay din ang kanyang boses. Bibigyan siya ng 3 araw para halikan siya ni Eric o babalik siya sa pagiging sirena at magiging bilanggo ni Ursula. Tumatawa si Ursula bilang ni Ariel mawala at binti tumubo sa kanilang lugar. Mabilis siyang lumangoy sa ibabaw. Sinundo si Ariel sa isang bangkang pang-isda na patungo sa kaharian. Siya ay dinala, pinaliguan at binibihisan, bago siya dinala upang makilala si Eric. Sa unang panahon, sa kasamaang palad, dahil hindi siya makapagsalita, hindi niya makumpirma na siya nga ang babaeng nagligtas sa kanya. Gayunpaman, pinahihintulutan niya itong manatili sa kastilyo hanggang sa magawa ang iba pang kaayusan. Nang matagpuan siya ni Sebastian sa kanyang silid, nakita niyang hindi man lang nito naaalala na kailangan niyang halikan si Eric bilang bahagi ng kasunduan. Pagkatapos ay lumabas si Ariel sa kanyang silid at hinanap ang library ni Eric. Sumama siya sa kanya at ipinakita ang mga bagay na natagpuan niya sa kanyang mga paglalakbay, pati na rin ang pagpapahayag ng kanyang pagnanais na makita ang higit pa sa mundo. Nang sumunod na araw, hinayaan ni Grimsby si Eric na makaalis sa bayan kasama si Ariel sa likod ni Selina. Maghapon sila sa isang karuwahe na hinihila ng kabayo, na halos magpatakbo ng mga tao, bago dinala ni Eric si Ariel sa isang palengke. Pagkatapos ay nagtutulungan sina Sebastian, Flounder, at Scuttle para pabilisin ang proseso ng paghalik, kaya inagaw nila kay Scuttle ang sombrero ni Eric para maakit sila sa isang bangka para sumakay sa isang lawa. Sa tulong ng iba pang mga hayop na nilalang, sinubukan nilang itakda ang mood, Kiss the Girl. Nagawa rin ni Ariel na ibigay kay Eric ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng ilang mga pahiwatig. Nang sila ay papasok na para sa halikan, binaliktad ni na Flotsam at Jetsam ang kanilang bangka. Napagtanto ni Ursula na malapit nang magtagumpay si Ariel, kaya't nagpasya siyang kunin ang mga bagay-bagay sa sarili niyang galame at gamitin ang isa sa kanyang mga potion para itago ang sarili bilang isang magandang babae na nagngangalang Vanessa, Jessica Alexander, para hipnotismo si Eric sa pamamagitan ng paggamit ng boses ni Ariel. Bumalik sa kaharian sa ilalim ng dagat, ipinadala ni Triton ang mga tao upang hanapin si Ariel. Mabilis niyang napagtanto na ang kanyang mga aksyon ay maaaring itaboy ang kanyang anak na babae mula sa kanya, na nagdadala sa kanya ng malaking pagsisisi. Lumipad si Scuttle sa silid kinaumagahan para sabihin ang ilang balitang narinig niya, The Scuttlebot, tungkol sa paghahandang mag-propose ni Eric. Nang hanapin siya ni Ariel, nakita niya ito sa tabi ni Vanessa, na ikinadurog ng kanyang puso. Tumakas siya, na nag-udyok sa kanyang Flounder, Sebastian, at Scuttle na hanapin siya. Narinig ni Scuttle ang boses ni Ariel na nagmumula sa silid ni Vanessa at nakita niya ang totoong refleksyon ni Ursula sa salamin. Lumipad siya upang balon si Ariel at ipaalam sa kanya kung ano ang nangyayari. Sinabihan ni Flounder si Triton habang ang iba ay umalis upang ihinto ang pakikipag-ugnayan. Lumipad si Scuttle para gambling ng mga bisita sa engagement party ni Eric, at tinulungan siya ni Max na salakayin si Vanessa. Pumasok si Ariel at kinuha ang locket mula sa kanya, binasag ito at pinakawalan ang boses at pinayagan siyang makausap si Eric. Bago sila makapaghalikan, lumubog ang araw at muling naging sirena si Ariel. Naiinis si Selina dahil naniniwala siyang delikado ang mga nilalang sa dagat. Bumalik si Vanessa sa Ursula at hinawakan niya si Ariel bago tumalon pabalik sa karagatan. Nahanap ni Triton si Ursula habang dinadala niya si Ariel, ngunit ginamit niya si Flotsam at Jetsam para guluhin si Ariel at muntik nang maubos ang kanyang buhay bago siya pumayag na isuko ang kanyang trident. Pinatuyo ni Ursula ang mga igat sa buhay ni Triton bago siya makakuha ng higit na kapangyarihan mula sa trident. Sinundan ni Eric si Ariel at hinampas ng salapang ang braso ni Ursula. Sinubukan ni na Flotsam at Jetsam na i-wrangle siya sa ilalim ng tubig para mapatay siya ni Ursula, ngunit pinasabog ni Ariel si Ursula at pinasingaw ang mga igat. Ang isang naguguluhan na si Ursula ay lumaki sa napakalaking laki at nagsimulang salakayin sina Ariel at Eric. Siya ay naging sanhi ng isang lumubog na barko na bumangon, at si Ariel ay sumakay upang kontrolin ito habang si Ursula ay nagtatangkang sabog si Eric gamit ang trident.
Nagawa ni Ariel na patnubayan ng barko upang maipako ng sirang bowsprit si Ursula na nagpalubog sa kanyang libingan. Bumagsak ang trident at ibinalik ang puwersa ng buhay ni Triton. Bumalik si Eric sa ibabaw at gustong hanapin si Ariel ngunit kalaunan ay naniniwalang wala itong silbi. Habang inaamin niya ang pagkatalo, sinabi sa kanya ni Selena na mali siya tungkol sa mga nilalang sa dagat at sa damdamin ng kanyang anak para kay Ariel. Nang maglaon, napansin ni Triton si Ariel na nakatingin sa kastilyo ng may pananabik. Napagtanto niya kung ano ang gusto ng kanyang anak na babae, kahit na ang ibig sabihin nito ay kailangan niya itong pakawalan. Ginagamit niya ang kanyang trident upang ibalik ang mga binti ni Ariel, at bumalik siya kay Eric, kung saan sila nagbahagi ng kanilang unang halik. Kinalaunan na ikinasal sina Ariel at Eric at naghahanda na magliyag at makita ang mundo. Sinalubong sila nina Flounder, Sebastian, at Scuttle bago dumating ang mga kapatid na babae nina Triton at Ariel, kasama ang lahat ng iba pang merpeople upang magpaalam sa kanila at makita silang kasama ng mga tao, na ngayon ay pinagsama ang kanilang dalawang mundo sa pagkakaisa.